kababayan, ang creepy po nitong bidyong ito. Grabe, dito lamang po ninyo matutunghayan sa inaabangang programa, ang Gabi ng Lagim. Buisit mga kababayan, nakakatakot itong bidyong ito. Ngunit bago natin tunguhin kung ano po bang laman nitong horror movie na ito, ay atin po munang grabe, ano ho, pasintabi po, hindi po para po sa lahat itong video mga kababayan. Ito po ay mga piling-pili lang po ang makakapanood nito. Kaya medyo tabi-tabi muna. Tabi-tabi muna mga kababayan. Grabe po itong umiikot na video. Ano po ang totoong laman ng katotohanan patungkol po dito sa kumakalat di umanong mga videong ito, kabayan. Grabe. Ha, kabayan? Bago po natin tunguhin yan, magpapasalamat po muna ako sa lahat ng walang sawang sumusubaybay, nagla-like at nag-share at nagko-comment dito po sa ating mga video. Thank you sa inyo mga kababayan. Ngayon, hindi ko na kayo bibitinin. Ipapalabas na po natin dito ang video ng atin mismong Pangulo mga kababayan. Ano ho? Hindi ko po kayo bibitinin. Pero bago ko kayo bago niyo panoorin lahat ng ito, kabayan, bibigyan ko muna kayo ng mga pag-uusapan natin dito. Ito pong si inyong paboritong Auntie Claire Castro mga kababayan. Ay ano nangyari? Mukhang mananagot na ito kabayan sa kanyang mga fake news, di ba? Gigil na kayo kay Auntie Claire. Plus, ito naman si PBBM mga kababayan, nagpakita na, nagparamdam na. Teka, sandali, mukhang minumulto na yata ng nakaraan mga kababayan. Bago natin tunguhin ang lahat ng detalyeng ito, nako, grabe as in masasyak po kayo. Nakakagulat po itong videong ito. Ngayon pa lang po, no? Medyo ano na po tayo. Mag-ano na po tayo mga kababayan. Maghanda-handa na po tayo. Maghanda-handa na po tayo, ha? Okay. Salamat sa mga nag-like, nag-share. Grabe, ang dami pong mga nag-like at nag-share. Nag-comment po ng ating video kahapon. Thank you sa inyo. At sa mga basher, I love you. Share mo na rin para mas lalo pang maraming basher. Nakita ko na po mga kababayan, dami na pong nagko-comment ng mga basher. Alright, tuloy na po tayo sa ating pinag-uusapan. Ano ba talaga itong video ng ating Pangulo? Ha? Sa wakas, mga kababayan, lumabas na po, lumantad na ang ating Pangulo at nagsalita na. Panoorin niyo po ito ang ating Pangulong Marcos Duterte tuloy. Pag sinabi kasi Pangulo, nadugtong ko na yung Duterte eh. Kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako Ay, nasa mabuti kami. Sir, nasa mabuti kami. Ikaw ba? Nasaan ka ba ngayon? Ha? naman, eto, nagre-recover na rin. Pero maganda ang assessment ng mga doktor, nothing serious, kailangan lang magpalakas ulit. Talagang napakaganda talaga ng assessment ng inyong doktor at napakagaling ng inyong doktor. Sana malaman din namin kung sino yung doktor mo. Kasi mula dyan sa nakarang araw lang ay mukhang tila bagang magic na tumaba ka kaagad, Mr. President. Dahil nung nakaraan, hopyak na hopyak ka no? Sandali mga kababayan. Sandali. Tuloy mo muna yan, BMR, kasi ang ganda, no? Mayroon tayong napakahuhusay, napakagagaling ng mga doktor sa ating bansa. Hindi po sa sa sarcastic, di ba? Kasi si PBBM, nung nakaraang araw lang, nung nakikipaglaro siya sa tuta o sa aso, na yung kilig na kilig naman ng kanyang yaya, kilig na kilig si yaya. Hay, ako rin. Namayat na rin ako. Hay, ang kilig na kilig. Sarap mong kilig. Karutin ko yung idulong ko din ang ulul mo. Mayat na nga ako at sabaw lang ang binibigay sa akin ng ilang araw. Mabuti na. Kita nyo mga kababayan, despite na sabaw lang binibigay sa kanya ng ilang araw,
O, kita nyo, yung sabaw lang, ito ang kanyang tsura, hupyak na hupyak, payat na payat. Pero grabe ano? Grabe as in, ang bilis ng recovery. Magic! Wala pang isang linggo, ganyan na kaagad. Oh, ang galing. Magaling itong doktor na to, promise. Kaya lang sana yung doktor na ito, siya sana maglabas. O ito po, ang aking ginawang pagsusuri sa ating Pangulo. Di ba? Ganito ko po, itrinit ito. Kaya, ganyan po kabilis, di ba, mga kababayan? Tama hindi? Tuloy natin. Ngayon, at para akong nagdirta. Ang usapin natin ngayon ay tungkol sa mga pulisiya. Alam niyo po, bukod sa malakihang proyekto at iba't ibang mga programa ng pamahalaan, isang bahagi ng trabaho namin ang magpakilala ng mga bagong pulisiya. Pulisiyang magpapagaan sa buhay ng tao. Ayan mga kababayan, kapansin-pansin itong video ni Marcos Jr. ay nagpapakita po ng sinasabi nila, ito na daw yung pinaka-latest video ni Marcos, no? Sir, mawalang galang na po, kailangan po namin yung live, yung buhay po ninyo, yung buhay na buhay kayo na nagpapakita, hindi po yung edited po itong video na to, sir, no? Mahilig kayo magsabi na, AI yan, pagka mayroong mga lumalabas na dati na mga kontrobersiya laban sa inyo, sasabihin ninyo, AI yan, ito kaya, hindi ba ito AI, sir? Kasi napakalakas ng technology ngayon. Ngayon, kung ayaw kayong pagdudahan ng taong bayan, lumabas kayo sa publiko. Karapatan po ng publiko, ng mga mamamayang Pilipino, ang lumabas po kayo. At makita namin kayo na malusog. Hindi naman po pwede na kayo ang magpapaliwanag mismo sa sarili ninyong kalusugan. Oo nga, kayo ang nakakaramdam, pero doktor pa rin ang nakakaalam kung paano kayo itetreat. O sabihin na lang natin, na sarili ninyong katawan yan, kayo ang mas nakakaalam. Kaya wala kaming pakialam. Hindi po pwede yun. Kasi nga po, kung ganun po ang ugali mo, adi sana, umalis ka na dyan sa pagiging Pangulo. Kasi kung habang nandyan ka sa pagiging Pangulo, may karapatan, may pakialam kami sa kalusugan mo. Gets mo ba yon, Mr. PBBM? Kasi kung hindi mo yung gets, mag-isip-isip ka. Di ba? Tax ng bayan ang pinapasahod sa'yo. Public official ka. Karapatan ng tao, karapatan ng mga taxpayer, kung tama pa ba, nasa tamang kalusugan pa ba ang ating Pangulo. Ayon nga dito kay Atty. Rowena Guanzon, malay natin kung mayroon na kayong doktor dyan. Di ba? Malay natin kung gumawa na kayo dyan ng sarili nyong hospital sa loob ng Malacanang at dyan ka na ngayon inuupiraan. Di ba? Hindi natin alam. Malay natin kung kaano ba talaga kaano yung kalusugan mo. At mga kababayan, hindi pa ako doktor. Ganon man din si Marcos, ganon din to si Anticler ninyo. Hindi din doktor, di ba? So kung hindi doktor, ano ibig sabihin? Di ba dapat kung hindi kayo doktor, dapat magpasailalim kayo sa doktor at doktor dapat ang mag-announce. Doktor dapat. Nai-announce nyo naman palang ganyan-ganyan Pero sablay sir Kasi pinapakita nyo edited Hindi naman po yan Hindi naman po yan yung ngayon lang na video na yan. Malay natin kung nakaraang panahon pa yan. Di ba? Pwede, sorry. Pwede naman napakatindi na ng AI ngayon Oo nga si Marcos yan, pero pwede naman kasi gawin ng AI yung boses ngayon Pero yung mukha mo noong pa, kasi ang bilis Ang bilis mga kababayan. Hindi naman po natin sa sinasabing walang kakayahan ng ating mga doktor, pero nakakapagtaka lang ba? Sa sobrang bilis ng recovery, tumaba ka na kaagad ng ganyan. Napakagaling naman siguro ng editor. 'Di ba? Kaya kung gusto mong wala na pong pagdudahan sa kalusugan mo, sir, umatin ka po, pumunta ka ng live at interviewin ka ng live ng taong bayan. Bakit hindi mo magawa? Sabi mo nga, 'di ba? Okay ka na, maayos ka na. Nagre-recover ka na. Katunayan, ayan na nga, nagpa-video-video ka na Bakit hindi ka mismo talaga live habang nag-i-interview si Anticler? Habang sumasagot si Anticler sa mga tanong, tumabi ka para ma-interview ng live. Di ba? Tumabi ka doon sa PCO. At ito na ako. Ano mga tanong ninyo? Di wala na, tapos na. Hindi sisindan nyo lang kami, papakitaan nyo lang kami ng mga video, mga edited, na mga uploaded, na maaari pong mag-send po. Lalo pa tuloy nagdududa ang taong bayan.
Di ba? O, kung hindi ka nagdududa, tanggapin mo na lang yan, it's up to you, kabayan. Pero, hindi pa rin mawawala ang duda ng taong bayan na itong si Marcos Jr. Malala talaga ang karamdaman. Kasi kung hindi ito malala, despite na sinasabi niyang dumadalo daw sila sa mga private meeting, kung hindi ito malala at nakikita naman, mukhang malusog naman, mukhang kayang-kaya naman eh. Ba't hindi pumupunta sa mga event na talagang siya lang ang dapat? Ba't si Recto? Di ba? Na ito'y trabaho lang ng Pangulo. Bakit kailangan ito pong itong pangalawang itong kanya lang executive secretary. Di ba mga kababayan? So, yan po ang isa sa duda natin dito. Lumabas ng kanyang video ganyan. Ha? Lumabas na itong kanyang video na ito. Oh, napakalayo po mga kababayan ng diferensya. Oh, sige nga. Napakalayo talaga ng diferensya niyan eh. Pagtabi-tabihin ninyo eh. Nagre-recover na raw siya. Oh, okay na pala eh. Nakakapag-video ka na pala. Mahaba-haba rin itong video niya mga kababayan, no? Nahaba-haba to. 7:22 minutes. Mahaba-haba itong video niya. Oh, kung ganito kahaba ang video mo, Mr. Marcos, kinaya mo ng ganitong video, kahit 1 minuto lang siguro ng live, sasatisfied mo na yung taong bayan. Pero habang hindi mo yung ginagawa, lalo tuloy nadadagdagan ang duda ng taong bayan na ikaw ay medyo malala na nga ang kondisyon. Kasi ang taong bayan patuloy talaga na magtatanong at patuloy kang hanapin. Tinalayo mga kababayan, no? Ang layo talaga as in. Hupyak na hupyak siya dito. Oh. Napansin nyo naman yun, yung video niyang nung di ba? Yung panahon nung naglalaro sila ng tuta, yun ng aso, kasama ng kanyang yaya. Hindi yung yaya Bimar, si yun, si Auntie Claire. Ay, sorry. Para kasing yaya datingan eh, kilig na kilig sa kanyang inaalagaan. sorry naman. Joke lang yun ha. Hindi kasi ganun ang ng yaya eh. Talaga, ay, ang lusog-lusog ng alaga ko. Di ba gano'n? Oh, kita niyo mga kababayan, no? Ngayon, kung totoo naman ito, na talagang nakapag-recover na si Marcos Jr., abay, good job sa atin pong mga doktor. At sana, Dok, lumantad ka rin naman. At sabihin mo yung mga mga pinaggagamot mo dito kay Marcos Jr. Kasi, bilang isang, di ba, Pilipino, nangangailangan din tayo ng mga magaling na doktor. Perhaps, may mga tao dyan na may mga tao dyan na tawag nito? May mga tao dyan na may mga sakit na katulad ni Marcos Jr., di ba? Na yung iba nga, sabi nga ng ibang mga nag-comment mga netizen ang tawag kasi nila sa mga Duterte supporter, dutae. Kakadutain nila, pasitabi sa mga kumakain, kakadutain nila, ito yung kanyang amo, kanilang boss, hindi na makatae. Agoy, di ba mga kababayan? So, kayo ba, naniniwala kayo? Tingnan nyo, napakabilis ng transformation. Alin ba dyan yung totoo, Mr. President? Ang taong bayan ay deserve po namin humingi ng proof mo talaga na ikaw ay totoong masigla, buhay na buhay, malakas, at pagaling ka na talaga at nakarecover ka na ng maayos. Malalaman lang namin yan, masasatisfied lang kami kung mismong doktor na ang magsabi at ang doktor mo na yon mismo. Kasi ayaw ni Auntie Claire tanggapin yung source ng isang reporter na doktor ng St. Luke's, di ba? Na source niya na hindi niya lang pwedeng pangalanan. O ngayon, Auntie Claire, mismo ng doktor yung gumamot dito kay Marcos Jr. kasi napakahusay di ba? Hindi po ito pagsasarcastic mga kababayan, kundi gusto lang din po namin malaman sino yung si doktor kasi malay natin kung di ba maanudan tayo ng makatanggap din tayo ng basura lang naman. Malitang basura. Excuse me po. Di ba? Di ba? So mga kababayan, yun po, hindi po tayo satisfied dito. Saan po tayo satisfied? Ito, panoorin niyo kung satisfied ba kayo dito mga kababayan.
A Batangas court has ordered the issuance of summons against Palace Press Officer and Undersecretary Claire Castro in connection with a civil libel case filed against her. The office of Batangas Representative Leandro Levisti confirmed that the case was raffled to the court on January 28, with the branch clerk directed to issue summons in accordance with court rules. In his complaint, Leviste is seeking 100 million pesos in moral damages, 10 million pesos in exemplary damages, and 1 million pesos in attorney's fees. The case stemmed from statements made by Castro in her vlog, where she alleged that Leviste sold the franchise of his solar energy company, a claim that lawmaker has denied. Castro earlier told BNC she will not be silenced by this action following Leviste's move. Okay mga kababayan, nagsabi daw ito si Auntie Claire ninyo na hindi daw siya mapapatahimik sa ganitong pagsampa ng kaso ni Congressman Levisti, at ito na ngayon isasumpina na nga siya ng Batangas Court. So kung hindi ka mapapatahimik, di okay, di ayos, di ba mga kababayan? Sige lang, huwag kang tumahimik, tuloy-tuloy ka lang sa paninira, no? Tuloy-tuloy ka lang sa paninira kasi nga po mga kababayan ay mabuti na lang at napakabait nitong si Leandro, no, Levisti, Congressman Leandro, mga kababayan. Okay? Tuloy-tuloy ka lang. Kasi nga darating din ang panahon na talagang aabutan ka rin ng malas, di ba? Ito mga kababayan, ito pa ha. At ang hindi maka-move on, ito ang malupit na hindi maka-move on. Ayan. To be a member of the justice of the Supreme Court, one must first endure the trials of the law school and the crucible of the bar. A nature-born citizen at least 40 years old, have been a judge of a lower court or engaged in law practice in the country for 15 years or more. They must possess proven competence, integrity, probity, and independence. Tapos, di ka lang sasang-ayunan ng komedyante. Komedyante talaga itong mga kababayan itong si pangalan nito, si Tutasin. Grabe ka naman, Tutasin. 15 years po, no? I mean, kailangan po 40 years old sila at 15 years na talagang proven po sila sa kanilang integrity at nag-injure po sila. Mayroon po silang mga na-solve or nagawang mga kaso na patunayan na nakipagbakbakan po sila dyan sa ibabaw po ng hudikatura. Mayroon na silang mga proven na po sila na husga na po sila at may integridad po silang mataas, no? Tapos isang joke time lang, isang school vocal graduate lang ang sa iyo, ang sa inyo magbabaliwala. Grabe, as in napakarami pa nila. Unanimous, biruin mo, ilan ba? 15 ba? Or 13? Biruin mo 13 justices sa wala pong kumontra. Tapos ngayon dahil walang kumontra, nabuisit pa siya, sabi pa niya, wala man lang daw ng kanilang decent opinion. Paano nga magkakaroon ng decent opinion? Kaya lang nagkakaroon ng decent opinion, yun yung mga talunan. Halimbawa, ito pong unanimous decision, hindi po naging unanimous. Split, halimbawa, split lang. 13 ba sila, di ba? O sabi natin 7 tsaka 6. O di ba? So yung 6, pwedeng magkaroon yun kasi talo sila. Split decision, di ba? Parang excuse me po. Parang sa boxing. Pag split decision, 2 versus 1. Ito naman mga kababayan, ito naman ay unanimous. So sabihin na lang natin split decision. Para bang nahati lang, di ba? Yung 6 puro parehas, pero yung pang-7, yun lang ngayon yung ipinanalo kaya split. So yung 6 ngayon, may mga yan, kasi talo sila may mga sarili silang decent opinion kung bakit nila ngayon sinasabihan kung bakit sila ngayon hindi pumabor doon sa boto ng 7. This time kabayan, paano ka magkakaroon ng decent opinion?
Lahat kayo, sangayon kayo, unanimous nga kayo eh. Bobo talaga itong si Tuta Soto, ano? Ang bobo talaga, hahanapan pa niya ng ganun, di ba? O, tingnan nyo ito. Anong masasabi mo dyan, Senador Miriam Defensor Santiago kay Tito Soto? Tao sa buong bansa. Mas marunong pa sila sa nag-aral ng batas. Palagi silang sasabing technicality. Exactly. The law is exactly a body of technicalities. That's why you need 4 years of law school plus 1 year of the bar, in all a total of 9 years, para malaman mo kung ano itong mga teknikalidad na ito. Dahil kung wala tayong mga teknikalidad na iyan, wala tayong tinatawag na rule of law. Wala. Yan, Tito Soto, kailangan mo daw mag-aral. Kaya nga daw maabot ng 9 years. Alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, minsan, dyan po talaga, yung technicality, yan yung ipinananalo, no? Ng ibang mga kaso. Sa totoo lang isa sa sample ko sa inyo ng mga technicality. Minsan, mayroon pong mga nagkakakasuhan sa mga barangay. Di ba, yung sa barangay na kaso, tapos, pagka hindi po nagkasundo, sasabihin na ng isang barangay captain, bigyan ko na kayo ng certificate to file action. Yung certificate to file action, base sa pagkakaalam ko mga kababayan, kinakailangan, bayaran yun, may resibo yun. Kaya talagang 20 pesos lang, halagang 10 piso lang, 100, kung magkano man, ang pinagkasunduan ng konsiho ng barangay para bayaran doon. Hindi dahil sa mukhang pera yung barangay, kundi dahil yun yung resibo, yun yung magpapatunay na legit yung inyong naging usapan diyan. Dahil nga po may resibo yan, may yun sa barangay na dumaan yan sa tamang due process. So ngayon, anong sinasabi natin technicality? Pagdating sa korte, pag wala yun, yung resibo na yun, pwedeng questionin yun ng inaakusahan. Nasasabihin, hindi ka naman hindi naman legit or hindi naman legal yung ginawa mo sa barangay. Dahil wala kang may present na resibo na binayaran mo yung process ng tinatawag na certificate to file action. So doon pa lang matiteknikal ka na, 'di ba? So yun yung mga technicalities. Katulad din ng nung nangyari, wag na tayong lumayo. Itong nangyari kay Boyeng Remulla, yung anak niya, 'di ba? Yung anak niya na hindi po na dismiss ang kaso dahil sa wala pong ebidensya or napatunayan na walang kasalanan nitong anak ni Boyeng, kundi technicalities din po yun. Ano yun? Yung chain of custody ng mga ebidensya. At yung pangalan niya, ang pangalan niya kasi, Jose Remulla, Juanito Jose, yun yata Juanito Jose Remulla III. Wala yung Jose. Samantalang dapat pala, ang pangalan lang niya, Juanito Remulla III. Yun yung sinabi sa kanya. Pero ang totoong pangalan pala nito, Juanito Jose Remulla III. Wala yung Jose. So, dahil lang doon, pagkatapos yung chain of custody daw ng ebidensya, yung ibig sabihin yung pagpasa-pasa, paglalagay ng mga ebidensya, yun yung technicality. Yun yung ginamit ngayon ng argumento. Dalawa yun Hindi ko talaga makakalimutan yung mga kababayan. Biruin mo, sa history ng buong mundo yata at buong ng Pilipinas, ngayon lang nagkaroon ng napakataas po ng kaso na yun Kasi kulang-kulang 1 kilo po yun na high grade na Mirgine na pinagbabawal na gamot. Pagkatapos, natalo lang, na-dismiss lang dahil sa technicality. Yun yung mahalaga. Ito si Soto, palibasa nga, komedyante lang, dinadaan lang niya sa komedya lahat. Hindi niya alam na may mga ganito talaga ang batas. Tuloy mo, Madam Miriam. Sayang patay na ito si Miriam, kung buhay pa ito, sinirmono na ito si Soto talaga ng matindi. Tayong tawag na due process of law. Kaya, itong mga iba na nagdudung-dunungan, akala mo kung marunong pa sila sa abogado sa dating hukom. Di ba? Yan si Soto, marunong pa sa abogado at nagdudunung-dunungan. Yun ang tinatawag na due process of law. Hindi po kasi sila marunong mga kababayan. Ayaw niyo po kasi sundin ang due process of law. Katulad ng ginawa nila kay Tatay Digong. Wala pong kumontra sa kanila, diliman lang sa grupo ng Duterte at saka kay Senator Amy. Yun lang yung mga kumontra
dito sa Senado. Pero itong mga ito, hindi po ito kumontra eh. Hindi po nila kinontra, sumang-ayon na lang po sila sa maling due process. Hindi po nila sinunod ang due process doon sa pagkidnap kay Tatay Digong. O sa mahukom ngayon, nakaupo. Kung ano nung mga pinagsasabi, so filled with hubris about their ignorance. Kasi kursunada nila. O kaya meron silang intuition. O kaya meron silang conscience. Para bang ang konsyensya nila mas malakas ng sa konsyensya ng lahat ng tao sa buong bansa. Yun ang problema sa bansa na ito. Mas marunong pa sila sa nag-aral ng batas. Marunong pa sa nag-aral ng batas. Yan si Soto, mga kababayan. Nakakahiya, no? Ayon nga rito sa isang Chief Justice, isang Justice, si Lunin. Ito po, dilawan po ito, ha? Ito po ay appointed ni Pinoy. Pero kahit appointed ito ni Pinoy, saludo po tayo dito, mga kababayan. Ayan po ang kanyang sinasabi. Siya po ang punente dito ng desisyon na ito. Biruin nyo, ito talaga ang mga kailangan natin sa bansa natin. Kaya good job ako, saludo ako dito kay Pinoy. Nagkaroon siya ng isang appointee na isang matino. In fairness naman doon sa mga dilawan, sa mga liberal, marami din po diyan ng mga matitino. Kaya lang, mas marami po diyan yung mga kain-tae, kain-suka. No? Yun po ang masakit na katotohanan. Ito, mangilan-ngilan lang yan ng mga abogado, katulad ni Atty. Ruy Nagwanson, liberal, inaamin din niyang dilawan siya, kakamping siya. Katulad din ni Congressman Irese, inaamin din niya na liberal siya. Kapartido siya nitong nila Pinoy. Pero sila may mga paninindigan, ayaw nilang kumain ng tae at saka suka. Di ba? Ayaw nilang kumain ng kain tae, kain suka. Yun po ang napakagaganda dito sa mga ito. Mangilan-ngilan. In fairness, no, sa mga liberal. Kasi yung mga tsuhin-tsahin ko, nung araw, alam ko mga dilawang mga liberal sila eh. Talagang mga sila eh. Hindi sila katulad dito mga kaubayan. Ayan, no, ito, kakamping, dilawan ito. Pati ito si Father na adik. Ayan, no. Yung isa, inaalala yung kabayanihan ng mga sundalo. Yung isa, pinipilit mag-emote sa mga adik. Choose your fighter. Sinong gusto nyo? Yung inaalala yung kabayanihan ng mga SAF 44 na nagbuwis ng buhay para po mga kababayan iligtas tayo sa panganib ng terorista. Alam nyo, di ba? Terorista po ang kinalaban ng SAF 44. Kaya dapat lang pong mabayani po ang ating pong mga nagbuwis ng buhay ng mga sundalong SAF 44. Di ba? Matindi po yun. Talagang hindi po yung Pilipinas lang, international terrorist po ang kanilang ano bang mga grupo nun? Yung pinatay ng sa 44. Pero hindi po nila inalala. Ang inaalala po nitong mga hunggang na ito po, pakita ko sa inyo. Ayan po mga kababayan. Ang inaalala po nila isang adik. Diba? Ang lupit mo, Father. Palibasa adik ka. At ito namang isang maka-MPA, mga kababayan. Ayan din yung inaalala nila. Sorry Father, hindi man ako Katoliko, pero kahit Katoliko siguro, nasusuka dito sa pinaggagawa ninyo. Hindi, totoo, no? Ayan nga si Atty. Ruy Nagwanson, ayaw din sa ganyang style ninyo eh. Di ba? Nakakahiya. Biruin nyo yan. Binigyan nyo pa ng napakalaking halaga. Nirebulto nyo pa yung itong adictos, sinasamba nyo pa ngayon, samantalang yung SAF 44 na talagang nagbuwis ng buhay para sa atin ay hindi nyo man lang mga kababayan. Hindi nyo man lang binigyan ng pansin. Di ba? Ganyan kayo. Dahil dyan, ito, laganap mga kababayan, ito, higit 39 million halaga ng cocaine. Cocaine, grabe. Cocaine. Mas mataas pa ito sa shabu. Nasabat sa NAIA. Sipin nyo yan. Nung panahon ni Tatay Digong, wala na po ito, no? Ito, basahin lang natin Cocaine sa trolley bag. Ayan, trolley bag, ayan, Nasabat ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Force NAIA ang isang bagahe na may lamang cocaine na nagkakahalaga ng higit 39 million sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Naglalaman ang bagahe ng 4 na pakete ng cocaine na binalot ng tape, plastic, carbon paper at fuel.
Naaresto rin ang 38 anyos na babaeng nagbitbit sa bagahe mula sa Sao Paulo, Brazil. Ayan, galing po ng Sao Paulo, Brazil. Saan kaya ito papunta mga kababayan? Cocaine. Sino-sino lang ba ang makaka-afford ng cocaine? Balita natin, ayon kay Tatay Digong, yung cocaine ay pang mga mayayaman, di ba? Sino-sino ba ang mga mayayaman dito sa atin? Sino-sino ba ang can afford ng cocaine, mga kababayan? Naalala ko tuloy ang sinasabi ni Tatay Digong noon na ito pong mga mayayaman ay sa mga eroplano, sa mga yate, doon sila nag-sesesyon, nagko-cocaine. Dahil palibasa mayaman, para hindi sila mahuli, syempre private pa naman yate, at eroplano ba naman habang lumilipad di ba? Private plane. Mantakin nyo yun. Sino pa bang makakano doon? Wala naman tayo. Wala tayong pulis pang Kalawakan Wala tayong Saido, wala tayong Bultis pa. Ano ba? Ano ba mga pulis pang Kalawakan? Saido, Blue Ranger, ano ba mga ano? Si Koki, wala Si Koki, ano lang yan? Kumakain lang yan ng Dolomite. Yan, naglipanan na po mga kababayan. Saan papunta ito? Sino na naman ang tatanggap nito? 39 million halaga ng cocaine. Para kanino ito? Para kaya ito doon? Para mas mapabilis yung ano? Ay, nako. Diba? Mas gusto daw ni Tito Soto na ipatupad ang Chacha kesa sa ruling ng Supreme Court ng impeachment. At dahil sa desisyon ng SC, ay gusto niya na daw itong mapalitan ng mga bagong judge. Ganito talaga ang nangyayari kapag ang umupo sa isa sa pinakamataas na posisyon ng bansa ay isang komedyante at walang alam sa batas. Nagiging joke time na lang lahat at hindi na iintindihan na ang Supreme Court ang huling taga-intindi ng batas. 'Di ba, Tito Sen? Balik ka na sa Eat Bulaga. Huwag ka na dyan sa Senado. Please lang. Tito Sen, bumalik ka na daw sa Itbulaga. Huwag ka na dyan sa Senado. Alam mo namin, Tito Sen, talented ka pagdating po sa mga patawa, singing. Sayang yung ano mo, Tito Sen, katalinuhan, galing mo, talent mo sa saya, sa sining, sa artista. Ayan. Balik ka na doon. Huwag mo kaming idamay sa inyong katarantaduhan, Tito Sen. Ito mga kababayan, ito na naman sila. Ito na naman sila. Ito na mga kababayan, ito na yung video na inaabangan ninyo. Ito na yung video, ito na panoorin ninyo. Huwag kayong kukurap. Now! Impeach! Impeach! Impeach Sara now! Lahat ng sangkot! Lahat ng manahon! Lahat ng manahon! Impeach! Impeach Sara now! Impeach! Impeach! Impeach Sara now! Sara now! May ano pa, may koryo pa Sumisinyas pa itong si Canastro Canal Castro no? Hoy! Ang dapat isigaw ninyo dyan, kulong! Kulong! Mga convicted, kulong na yan! Mga convicted, kulong na yan! Ganon dapat! Bugok talaga itong mga ito, mga kababayan, di ba? Pasinyas-sinyas ka pa dyan, may kuryo pa kayo yan dapat ang isigaw ninyo, mga convicted, kulong na yan. Di ba convicted ka na, Franz Castro? Dapat nakakulong ka na. Mahiyaya ka naman sa balat mo. Di ba? Malapit-lapit ka na rin Malapit-lapit na rin kumanta sa'yo yung mga Hindi kita. Castro naman, mahiyaya ka naman. Ang gusto nyong patanggalin, Itong gusto nyo patanggalin. Teka mga kababayan, panoorin nyo muna ito. Hindi ko kayo tinutorture pero ito, hindi nyo talaga ito pwedeng palampasin mga kababayan. Ito kasing video na ito, ay ngayon lang po ito, post po ito ng Abante. Kabago-bagong post lang nito, oras lang po nakalipas. Ayan na naman po sila, umiipal na naman po itong sigaw ng impeachment kay BP Sara. Pero ang totoo, siya dapat ang sigawan at ikulong. Nakakahiya itong congressman at mga ito. Biruin mo, mayroon kang convicted criminal na kasama. Di ba nakakahiya. Alam niyo kung bakit ganito sila mga kababayan? Bakit sila galit na galit kay BP Inday? Ito, panoorin ninyo.
Huwag nyo po itong palagpasin. Share nyo po itong video na ito. Naman ang Inday, oh. Minsan kinausap namin yung INPE, siya lang. Hindi. Sandali ha, bago ko ituloy yan, tingnan nyo si Inday, naka doon, gan kay Tatay Digong, oh. Tingnan nyo ha, bago ko ituloy ito, may mga nagrereklamo, may mga nagko-comment. Di ko alam kung sulit ba itong Duterte supporters o isa itong basher. May mga luma na yan. Pabalik-balik na lang video. Nakakainis ka. Mga ganon. Alam mo, Brad, hindi lahat ng pinapanood nyo rito ay luma. Pero kung may mapanood po kayong luma na katulad nito, kailangan po natin sariwain, kailangan po natin balikan yung mga video na ito. Bakit? Kasi nga po, kailangan natin ipaalala, ikunikta dito sa mga nangyayari ngayon. Ha? Ito po kasi ang dahilan kung bakit galit na galit sila dito sa mga Duterte. Konektado po ito sa mga ginawa ng mga Duterte noon. Gets mo na ba? Ngayon, kung hindi mo nagigets yan, ibig sabihin, hindi ka talaga totoong DDS. Hindi ko po binabalik ang video para lang magkaroon ako ng views or ulit-ulitin yung panuorin. Kundi, kasi nga, konektado po ito. Tandaan po ninyo, sa Biblia mismo nakasulat, ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na. At ang nangyari pa ay mangyayari na rin. Mga kababayan, sandali ha. Hindi yan. Ang nangyari sa nagdaan, basta, magtatagal lang tayo lalo eh. Pero mayroon po yung nakasulat sa Biblia. Hindi ko pala na-search yun ha. Naano ko lang kasi, dahil may mga nagko-comment na ganyan, nagpapanggap lang naman to siguro, na mga DDS supporter ko, no? Para lang ma-distract tayo. Pero totoo mga kababayan, talagang gusto lang nila ma-defocus tayo. Katulad nga po nitong ginagawa nila na kung ano-ano yung pinapalabas nilang mga issue para mawala tayo sa tunay na issue, which is yung flood control corruption. Yung flood corruption na nangyari sa ating bansa. Balikan natin muna ito saglit mga kababayan bago po panuorin ninyo ang inyong video na pinakakaabangan po ninyo talaga mga kababayan dito sa atin ngayon. Kaya kayo nandito. Kasi yung project niya, ginugulo ng NPA. Sabi niya pa, samahan mo ako. Tangina yung mga NPA na yan. Kaya kami ng bukid, usap sila. Tayo sana, huwag kang sumali. Hindi ako sumali. Yan lang kami ni Bong sa labas. Tingin-tingin kami sa mga baril ng NPA. So, marunong ito. Marunong talaga ito. Kung yan lang naman mga Sus Mariusep. Our policy against criminals and terrorists and those that support and espouse their ideologies of violence should be hardline. We should show no mercy to criminals and terrorists. Nananawagan din po ako sa inyong lahat to join our call in combating local terrorism, lalong-lalo na doon sa mga lugar na kanilang nire-recruit ang ating mga anak. Sinisira po ng teroristang grupo ng NPA ang buhay at kinabukasan ng ating mga kabataan. Ang NPA po ay tulad din ng mga kriminal at tulad din ng illegal na droga. Kailangan rin po natin silang mailayo sa ating mga anak. Magkaisa po tayo, protecting the Filipino children is protecting the Philippines. Kung kaya nyo si Inday, taluin nyo na lang. Kung malakas talaga kayo sa bayan. Ayan mga kababayan, kung kaya nyo si BP Inday Sara, talunin nyo na lang. Grabe ano? Ito yung kanyang policy. Ang policy po ni BP Inday, no mercy sa mga criminals. Sa mga impaying, terorista, mamamatay tao, at mga drug addict, mga sindikato, mga kriminal. Lahat po yan, illegal na droga. No mercy po siya dyan. Ito yung kinagagalit nitong mga ito. Kaya gustong-gusto nilang mapa-impeach ito si BP Inday. Kasi sila, love na love nito ang mga MPA, di ba mga kababayan? Itong mga ito, love na love nila yung mga MPA. O, di ba? Nung napatayan sila sa enkwentro po, dyan sa Mindoro, napatayan sila ng kakasama nila, nag-iyakan itong mga ito. O, di ba mga MPA yung mga yun? Kalaban yun ng gobyerno. O, ngayon, mga kababayan,
Worth it ba na dapat natin balikan tong mga video na ito? Worth it. Kasi nga, ito yung dahilan kung bakit galit na galit itong mga taong ito sa mag-amang Duterte. Tungkol sa droga, kita nyo naman, di ba? Sino ngayon ang mga kalaban ng mga Duterte? Sino ngayon yung mga may ingay? Ayan, si Father Plavi. 15 years addict. Na hindi pa naman po siya nagbibigay ng certification, nagpapatunay, nagbibigay ng live na hair follicle drug test. Wala pa si Father Plavi ganun. So ako naniniwala ako si Father Plavi, baka hindi natin alam. Ayaw ko na lang pong dugtungan. Pero the mere fact na umamin siya, 15 years siyang addict. Nagtanong na po ako. Mismo sa sigarilyo pa lang ha. Sigarilyo pa lang, yung 15 years na naninigarilyo, ang hirap daw po niyan mawala. Ha? Sigarilyo lang ito ha, addiction sa sigarilyo. Ang hirap daw po. Kahit nga 5 years ka nang naninigarilyo, ang hirap matanggal niyan. Natatanggal naman, pero ang napakahirap. How much more itong droga na inamin mismo ng isang pare na ito? Sa tingin nyo mga kababayan, ha? Hindi pa rin, hanggang ngayon, hindi pa rin to addict. At kayo kamakailan, di ba, nakitaan ito na nag-ano ito? Nakafollow ito doon sa isang malaswa na na page, di ba? So, ibig lang sabihin nito mga kababayan, itong mga taong kalaban ng mga Duterte, na talagang totoong nagsasama-sama nila. Sa gobyerno naman, di ba? Itong mga sindikato na mga kurakot, galit na galit. Galit na galit sa mag-ama. Gustong-gusto sila mawala. At sabi nga ni Lamas, iwa-wipe out pag nanalo si Duterte, iwa-wipe out lahat. Dilawan, pingtae, loyalistang tanga, lahat na sila. Mga magnanakaw, kurap, kasi yan yung policy ni Vice President Sara Duterte. Kaya takot at galit na galit sila sa mga Duterte. Yan ang dapat natin tandaan. Kaya dapat natin ibalik-balik itong mga video na ito para magpaalala. Kasi ayon nga sa kasabihan Tagalog, ang paalala ay gamot sa taong nakakalimot. Nakakalimot na kasi tayo eh. Kung bakit, ang akala lang ng iba, ano lang tayo, supporter lang tayo ng Duterte. Pero hindi natin alam, kaya natin sinusuportahan kasi nga, ang ipinaglalaban itong mag-ama na ito ay para sa kapakanan natin na mga walang kakayahan. Diba? Kaya ngayon, dahil sa kanilang ginagawa nito, ay patuloy po silang pinagkakaisahan nitong mga demonyo. Yan po ang maliwanag na nangyayari sa ating bansa ngayon, mga kababayan. Criminals and terrorists and those that support and espouse Mga Sus Mariusep. our policy against criminals and terrorists and those that support and espouse their ideologies of violence should be hardline. Our policy, dun po sa mga nakikiano sa mga violente, criminals, may mahihirapan kayo. Yun ang policy ni Bibi Inday. Pahihirapan ang mga kriminal. Kaya gusto nyo bang pahirapan ng mga kriminal ng isang leader o gustong samahan ang mga kriminal at gustong bibibibihin ng mga kriminal? Kayo kabayan, saan kayo? Sa leader na binibibi ang mga kriminal, mga adik, o pahihirapan ang mga adiktos, sindikato, kriminal, magnanakaw? Saan kayo? Mamili na lang kayo mga kababayan sa mga leader. At ito, gusto nyo ba itong leader na ito, mga kababayan? Ang creepy ng video na ito. Nako. Gusto nyo ba itong panoorin? O ito. Balikan natin itong video na ito. Kumakalat po itong video na ito mga kababayan. Nakakatakot na video na ito. O ito. Tingnan natin itong video na ito. Pasintabi, no? Wala munang manonood ng mga bata. Ayan po ang video na yan mga kababayan. Ayan po yung video na yun, nakakatakot. Di ba? Wala halos sound, oh. Oh. Nakakatakot itong video na ito mga kababayan. Kung ito ay totoo, no? Kung hindi ito AI, abay, dapat lang na hindi talaga magkaso. Pero, kung AI ito, dapat kasuhan sila, no? Dinches at saka si Maharlika.
After all, inahamon nga daw sila nito eh. Nila Maharlika at saka ni Dinches na magkaso si Marcos, pero bakit hindi kinakasuhan, mga kababayan? 'Di ba? Itong video na ito nakakatakot ito, mga kababayan. Sa totoo lang. Kung totoo ito ha, kung totoo ito. Yan. Yan po, mga kababayan. Ayan po, mga kababayan. Tingnan. Ayan na, here is it. Ayan, bago niyo panoorin yan, ito muna. May komentaryo dito si Miss Sas. Ito ba, sandali ha, kabayan ha. Ngayon lang ito nakita oh. Pangulong Marcos inuutos ang bi-weekly progress reports sa lahat ng ahensya. Teka lang. Sinong editor ni BBM? Pakialis si Senator Enrile. Oo nga, no? O kita nyo, mga kababayan. O, sabi dito ni Jason Sa, wait mo lang ha. Maniniwala na sana ako sa pabudol ng Malacanang. Kaya lang, nasa Puto News release si GPA, 1% Enrile. Matagal na siyang patay at nailibing na nga. Ano ba ito? Yun nga, mga kababayan, ano? PCO. Maliwanag ito na talagang panglilito. Inedit na to, di ba? Kaya hindi ka panipaniwala eh. Teka lang ha, may mga picture ba dito pa? Ayan, may mga picture pa dito. Asan ba yung mga picture? Ayan. Di ba, mga kababayan? Pero 31 yan eh. 31 yung picture na yan eh. Edited eh. Kita nyo? Di ba, andyan pa si Enrile? So, edited nga ito, mga kababayan. So, kung talagang si BBM ay malakas, dapat ilabas nila talaga, no? Kung buhay na buhay talaga. Kung hindi talaga ito si BBM, itong picture na yan, kung hindi siya yan, kung totoo siya yan, dapat ilabas nila. Di ba, mga kababayan? Ito, huli si Enrile, buhay na buhay pa. Ayun, nasa taas na yun, mayroong hearing aid yata yan. So, nako, mga kababayan. May nakita nga akong post ni Miss Sas Rogando Sasot na sinasabi niya medyo may pagka-AI daw yata itong video na ito. Tingnan na natin yung post ni Miss Sas Rogando Sasot. Sas, hanapin lang natin si Sas. Sas. May post siya kasi may post kasi siyang kanina nakita natin sabi niya rito sandali ha. Saan na ba 'yon? Ito yata yung post niya rito Under international law, ownership is a question of territorial sovereignty. Diyan. Yung mga ipadala nyo namang troll sa page ko. Ayan. Sandali. Asan na ba yung Bakit wala si PBBM official China handover ng Davao Bukana Bridge? Di ba legacy niya ito? Kita nyo, mga kababayan, bakit wala siya sa official turnover? Di ba legacy ni BBM daw yan? Di ba inangkin niya ni BBM noon? Nasaan na? Ito mga kababayan, sabi dito, I think we should all stand behind PBBM, sabi ni Sas. Ito yung last niyang post. Pero ito, yung una niyang post, sabi niya rito, ang hindi clear sa akin, sabi ni Sas, ito sabi nito ni Sas, mga kababayan, hindi ko po ito binabas dito si Dinches o ayaw ko silang pag-awayan o ayaw ko silang kampihan para parehas. Tingnan lang po natin, kasi ako po, hindi rin po ako agad-agad basta-basta naniniwala dito sa video na ito. Bago ko ipalabas sa inyo mga kababayan, ayan Dinches yan. Ito yung sabi ni Sas dito. Why did the Mills Court record this? I mean, is it a habit of the Mills Court to record these sessions with other high-profile customers? Or was this the only one? If it is what was his habit, why does he record them? For personal use? There is a hidden story here if the recording is true. It could be
sting operation targeting the first couple. I am not saying it was the male escort who could be using this for blackmail. Also, parang ang tunta naman ng first couple to allow cellphones during their session. There are a lot of questions left answered which could only be settled if the first couple would finally file a defamation case against Denches. As the latest video, if it is just AI, is a sure win in a US court. Correct, no? Sure win po, mananalo rito ang first couple o si PBBM at saka itong si Lisa kung AI nga itong video na sinasabi dito ni ni Denches, itong video na ito. Ang sa akin mga kababayan, may punto po rito itong si Mrs. Rogando ha. Hindi po dahil sa kinakampihan ko siya. May punto po dito siya sa pamamagitan ng ganun nga. Pero ito daw nga, ito rin yung punto ko. Kung totoo din yung video nung nakaraan, kung totoo din yung sinasabi ni Agent Morales na mayroon nga silang nakasubject no puntahan, i-raid no na isang artista at isang nagkuko, di ba? So mayroon daw video noon, di ba? May video noon, may picture noon. Kung totoo lahat ng mga ito, doon pa lang makikita na natin na alam nyo, yung mga gumagamit, burara na talaga yan. Wala po silang pakialam. Wala po silang pakialam. Kasi ang akala nila, Superman na sila eh. Pansin nyo, di ba? Yung iba tumatalon sa tulay, sa flyover, or yung iba naman sa building, yung iba naman umakyat sa tumutulay sa kawad ng alambre. Ayun, tostado, di ba? Anong sinasabi ko? Para ba kampihan din si Denches? Hindi. Ang sinasabi ko rito, everything is possible. Itong video ni Denches, possible na totoo ito dahil ayaw siyang sampahan ng kaso ng First Lady at saka itong si Marcos, posibleng totoo, posibleng ito, posibleng hindi. At ganun din ang sinasabi ni Mrs. Rogando Sasot, posibleng may mga katotohanan dito. Kaya nga ang importante dito, itong si Marcos Jr., katulad na lang din ito ng ating duda kay Marcos na wala talaga sa ayos ang kayang kalusugan kasi hindi rin siya nagpapakita ng live. Kasi despite na sinasabi nila na ito nagpapagaling, malakas na siya ngayon, bakit hindi siya pumunta pala sa mga meeting ng live, di ba? Yun lang naman kailangan ng tao eh. At saka, di ba, yung doktor mismo, bakit ayaw lumabas ng doktor at sabihin ng doktor na, ito po, ito ang ginawa kong sa ating Pangulo, ito yung sakit niya, diverticulitis, ito po ang aming ginawa. Dahil po yan sa kakadutain ng mga kakampon ni Duterte, ginamot ko po yun. Sinabihan ko lang po sila na huwag nyo na pong tatawaging dutain ang mga Duterte kasi nga, ang inyong amo, inyong puon, hindi na makatai tuloy. Back to you ang nangyayari. Kaya ngayon, ang ginawa ko lang ng panggagamot sa ating Pangulo, huwag nyo nang tawaging dutae kasi nga hindi makatae yung aming puon. Ganun naman kasimple, di ba? Hindi. Pwera biro. Di ba dapat ganun? Ang problema, pinawawayaan. Kaya ito ngayon, naglalabasan itong mga video na ito. Creepy itong video na ito ng horror mga kababayan. Ito, panoorin ninyo. Kaya lang, dahil nga ako naniniwala na hindi pa talaga ito validated at maaaring ito at maaaring delikado nga itong ipalabas, ay tatabunan po natin mga kababayan. Iyan, panoorin nyo. Kung gusto nyo po mapanood ang buong video na ito, puntahan nyo na lang po ang channel, yung Facebook mismo ni Denches. Parang horror, ang creepy mga kababayan, ano? Yan,
Ayan mga kababayan, yung video na yan. Medyo nakakakilabot. Sa mga nabitin, panoorin nyo na lang po mismo doon sa nag-upload. Kasi dito po sa ating channel, tayo po ay naniniwala, no, na hindi po tayo basta-basta magpapalabas dito ng hindi po, ano, tayo po natin mag-fake news. Ako po hanggang ngayon, nag-ano pa rin ako, doubt pa rin po ako sa katotohanan tungkol dito sa video na ito. Kasi nga, katulad ditong kay Marcos Jr., isang edited din na pinalabas nila, di ba? Tayo po ay hindi rin po kumbinsido na si Marcos talaga ay nasa maayos ngayon or magaling na, hanggat hindi sila magpapakita ng doktor na mismo ang mag-a-announce. Okay kabayan? So kung nabitin kayo dun sa video, pasensya na, pero hindi ko po intensyon na bitinin kayo. Andiyan naman po, i-type nyo lang po Dean Chase dyan sa Facebook, malalabas po kaagad yan. Yan may good day everyone, yan yung video na yan, makikita nyo na po yan doon sa kanyang Facebook page. Ayan mga kababayan. So punta na tayo dito sa mga gustong magpa-shoutout, no? At ang inyong mga komentaryo na ang ating pupuntahan mga kababayan. Ito yung masayang inaabangan din ng iba no? Ay, bakit yan? Ayan mga kababayan. Ito na yung mga comment section. Sabi dito, idol sana mapalitan na si Soto. Yan. BMR, taktika nila yan, i-down nila ang SC para kung mayari nila ang SC, talagang sila na ang hari. Yan. Mga kababayan, oh. Ayan, mahaba na kasi ang video ulit at saka medyo nagugutom na ako mga kababayan. So, shoutout na lang muna sa inyong lahat. Grabe kasi medyo biglang sumama ang aking pakiramdam. Doon yata sa napanood ko. Ayan, grabe no. O, basahin nyo lang po ito mga kababayan. Yung mga nagpapa-shoutout dito, shoutout po sa inyong lahat mga kababayan. Di ko na po kayo may isa-isa. Basta ipakita ko na lang po muna dito yung mga comment, Maraming mga magagandang comment dito. Hindi ko na magbasa. Medyo nahihirapan ako mga kababayan. Parang ewan ko dun yata sa napanood kong video. Nakakaano kasi kung totoo yun mga kababayan yung video na yan. Sorry pero ewan ko, basta naiba yung pakiramdam ko doon. Kaya wag nyo na lang sigurong panoorin, no mga kababayan, yung video na yon. Okay mga kababayan, di na muna ako magtatagal. At syempre, salamat sa mga gusto magpa-shoutout. Comment na po kayo dyan sa baba, shoutout BMR, para ma-highlight ng inyong pangalan at ma-shoutout po kayo sa sunod. Sunod na muna ako mag-shoutout mga kababayan, magbabasa. Medyo nahihirapan akong ngayon. Ewan ko, parang medyo Sorry po, sorry mga kababayan, bye bye.